Napakabuti po ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Wow, yung church nyo, pangalan, Jesus, Light of the World. The true light, no? Kaya pala yung iniinom ko, light water, no? Napakabuti talaga ng Diyos. Amen? As you can see, nakita naman ninyo kanina, no? Dati akong bakla, syokla, bading, agi sa Bisaya, sa Japanese, Okama, sa China, Sabrina. No? Pero binago ko ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos na sinamba-samba natin sa umagang ito. Amen. Kung ako dating bakla, sabi ko kanina, kung ako dating bakla, binago ng Diyos. Ikaw pa kaya na tunay na lalaki, hindi niya kayang baguhin. Ikaw pa kaya na tunay na babae, hindi niya kayang baguhin. Kasi nga napatulang ko ng lahat, magbabalot, magtataho, magmamani, pulubi. Hindi na sabi doon yung baliw. No? So alam niyo yun, napakadami ng buhay. Pero sabi sa Biblia, sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest." Pagod ka na ba sa buhay? Gusto mo na magpahinga? Are you tired? Are you sick and tired of being sick and tired? Pagod ka na ba sa pagiging pagod? Sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads." At yan po ang pag-uusapan natin ngayon dahil as a matter of fact, alam nyo yung amazing grace ng Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga napakaganda ng pangalan, lahat po ng kinanta nyo ngayon patungkol sa Kanya. Hello? Yung tatay ko po, militar. Hindi niya ako nabago. Yung nanay ko, song leader, araw-araw sa simbahan. Hindi niya ako nabago. Yung boyfriends ko, di ba may mga boyfriends ako? May boyfriend ako, sorry meron ba dito? May boyfriend ako, Baptist. Hindi ba na ako nasira ng salita ng Panginoon? Pero pagdating sa Diyos na buhay, nabago ako. I was invited sa prayer meeting. Prayer meeting lang yon. Can you imagine, kinikilabutan ako. Can you imagine, no? Naka-makeup ako, naka-dangling earring, naka-crop top ang tawag ngayon Kasi nagaya ko dati si Madonna, yung maraming alahas, no? Tapos naka-miniskirt, naka-heels ako, umatin ako ng prayer meeting. Nakakita na ba kayo ng baklang umatin ng prayer meeting? Ako po yun. Opo. So yun, na-born again ako kasi ang gwapo na nagigitara. Joke lang po. Yan. Alam niyo yung nagigitara, si Walter Navarro. Dating heartthrob, no? Partner dati ng Nora Honor ni Vilma Santos. Iniiyakan niya pa ako, nasa kalsada ako, naka-makeup ako, niyayakap niya ako. Sabi niya sa akin, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Pwede po bang pakisabi natin sa ating mga katabi ngayon, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Sagutin mo, sabihin mo, alam ko. Amen! In the eyes of men, I was abnormal. But in the eyes of God, I am normal. Normal na po ito. Hindi pa ako nakawaki. No, normal na po ito. Totoo na po ito. Yun. So, binago ko ng Panginoon. Meron na po akong asawa. Sayang, hindi siya nakasama. Ang laki na ng anak ko, 10 years old. Kasi, nung ginawa po yung 700 Club, that was 2017. Yan yung galing ako ng Korea. By the way, highway, I have been to many countries. Galing na ako sa 34 countries, including Afghanistan and Iraq. Pinapasok po namin yung mga Muslim countries doon. At kami po yung nagsishare ng gospel. In the eyes, nakakatuwa po ang Panginoon. Kasi later in life, I realized that being a male is a matter of birth. But being a man is a matter of decision. It's a matter of choice. It's a matter of accepting Jesus not just as Savior, tagapagligtas mo lang siya, but accepting Jesus as Lord. Pag sinabing Lord, Master, Teacher, hindi na ikaw nasusunod, kundi siya na. Palapakan naman natin si Lord. Kaya naman, sa inyong anniversary, nakakatuwa 25 years. Grabe. Alam niyo ba, 25 years na rin ako. Hindi lang halata. Sorry, joke lang po yun. No? Parang konti lang naka-relate. No?
Napakabuti po ng Panginoon, no? Kasi sabi nga sa ating verse dito, no? Yung ating verse, no? The amazing grace. Parang amazing grace. Gusto ko yan, no? Yung pabandang huli, may mga pagsubok, tapos mananalo ka, no? There's victory. At the end, alam niyo bang, hindi pa tayo tapos ngayon, pero nakikita ko na tayo magiging victorious. As a matter of fact, we are fighting from victory to victory. Panalo na tayo. Ang kailangan lang, lakaran natin. Amen! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Kaya sabi nga dyan, no? Sabi, the Word became flesh. Pero alam niyo ba, sa John chapter 1, verse 1, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word became flesh. And the Word was God, di ba? So tapos sa verse 14, sabi po doon, and the Word became flesh. No? Kasi bakit? Yung salita, siya rin yun. At siya rin ang gumawa ng lahat ng bagay. Amen. He is the true light. Ang ganda talaga ng pangalan ng church niyo, parang sarap mag-affiliate. No? Jesus, the true light. Amen? Kasi merong hindi totoo. Sabi nung sa John chapter 4 verse 24, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. No, sa verse 23, sabi doon, ang Diyos naghahanap ng sasamba sa Kanya ng totoo. Bakit ang Diyos naghahanap ng totoong sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan? Kasi merong peke. Merong hindi totoo. Kaya nga ako, sinishare ko yung life testimony ko kasi sabi sa Bible, do not believe every spirit, but test every spirit, whether they are of God, for there are many false prophets that are gone into the world. Amen? Marami po tayong followers sa YouTube, sa Facebook, sa mga kabataan, sa TikTok. No? Pero hindi lahat ng followers natin, kaibigan. At hindi lahat ng kaibigan, totoo. Hello! Pero gusto ko malaman nyo, nakakatuwang malaman na kahit si Yesu Cristo nakafollow sa atin. Hello! Alam niyo ba sinusundan tayo ni Lord? Saan tayo magpunta? Sabi doon sa Psalms 23, verse 6, sabi doon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sa Old Testament po yan. Alam niyo ba yung goodness at saka yung mercy? Pag transfer natin sa salita natin sa ngayon, grace. Ulitin ko po goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Ang grasya ng Diyos sumusunod sa iyo. Parang di nila naintindihan. Ang grasya ng Diyos ay sumusunod sa iyo all the days of your life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Sabi doon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat o Diyos. At itong grasya ng Diyos, sabi nga, the amazing grace of God, ito po yung unmerited favor. Yung pabor ng Panginoon na sa atin. Kasi we have the Word. We have the Lord Jesus, right? Hello? It's one thing for us to read the Word, yung Bible. It's another thing to hear the Word. Sometimes, alam nyo, we are hearing, but we are not listening. Marami sa atin, nakakarinig, pero hindi nakikinig. At naniniwala ko, lahat na nakikinig, yun yung mga humahayo, yun yung mga tumutupad. Sa kasi sabi sa Bible, let us not just hearers of the Word, but doers of the Word also. Pwede ba akong uminom? Okay lang ba? O yung water ko, light water, o. Diba? Ganyan po talaga minsan yung mga, ang pastor, kahit pag inom ng pastor, tinitignan, pinapanood. Sanay na po ako. Thank you, Lord. Palapakan naman natin si Lord. Ano ba yung pwedeng gawin ng grasya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Maikli lang po ito. Baka sabi nyo sa katabi nyo, maikli lang.
No? Number 1 na pwedeng gawin ng Panginoon, the amazing grace of God saves. Nagliligtas. Bakit? Noong ako'y nakapakinig ng salita ng Diyos, ang dami nag-share sa akin. Nag-share sa akin yung kapatid ko na born again. Nag-share sa akin yung mga nasa jeep, yung mga nasa bastong araw. I was saved 1988. Yung mga 30 plus na ako sa Panginoon. No? Alam niyo yun, napuno na ako ng grasya. Napuno na ako ng salita ng Panginoon. Alam mo yun, nag-share sa iyo, yung kapitbahay nyo, hindi ka na-save. Pero pagdating sa kapitbahay na isa, na-save ka. Kasi bakit napuno ko na ng word? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sa kakapaindig natin ng salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Hello? The amazing grace of God saves. Nagliligtas siya ng kahit na sino. As a matter of fact, kung okay namang sabihin, no, a few months ago, galing po ako naka-live kayo, di ba? Okay lang siguro. Galing po ako ng Basilan. No, ako po ay nagmi-minister sa mga doon. Mamaya po kikwento ko kung bakit ako napupunta doon. Pero meron tayo mga kasamahan doon ngayon na naliligtas sila. They are being saved. Alam niyo ba kung paano? Sa panaginip lang. Nung napunta ako ng Canada, nung nag-COVID po, na-lockdown ako sa Canada. Meron tayong kasamahan doon na missionary na nagsishare ng gospel sa isang brother. No? Ibahin na lang natin cousins. Alam niyo ba yung cousins? Kasi pinsan natin sila, di ba? So ibahin natin cousins para lang maintindihan ninyo. Alam niyo na pag sinabi kong cousins. So nag-minister siya sa isang cousin. Ang nangyari doon, hindi niya ministeryohan. Alam niyo yung mga yan, mga sagrado yan. No? Mga nakakandado yan, hindi yan makikinig talaga sa iyo. Sa matter of fact, baka may gawin pa sa iyo hindi maganda. No, kapag ikaw share ng gospel. Doon nga nagliligtas ang Panginoon di ba, sa gospel. Kailangan sila mapuno ng salita. Tama ba? Kasi sabi doon sa Matthew 4:4, Luke 4:4, man cannot live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Kaya na may mga tao, no, patay ang kanilang espiritu kasi hindi sila nagbabasa ng Bible. Hindi sila kumakain ng salita. Yun ang pagkain natin. So, alam niyo kung ano nangyari? Etong cousin, nakapitbahay ng isang Christian, na born again kasi nagkaroon siya ng sakit. Nagkaroon siya ng kidney failure something. Kailangan, kung meron mga doktor dito, hindi ko alam kung anong klaseng sakit yun. Kailangan niya ng kidney. Okay? Alam niyo kung lang ginawa nitong Christian? Taga-Australia siya. Actually, napunta siya ng Canada. Yung kidney niya, binigay niya. Yung kidney niya, binigay niya. Sino dito gusto magbigay ng kidney? Dahil nawawalang bata, di ba? Ngayon, pero yun ang nangyayari. Minsan sabi nila, no? Hindi naman natin talaga alam yung totoo. Pero alam nyo, ang totoo, naligtas yun. Dahil sa ginawa ng Kristiyanong yun, na binigay niya yung kanyang kidney. Napatunayan niya, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay naghihimala. Ngayon, magkasama sila. Na-meet ko pa nga, may picture kami. Hindi ko lang pwede ipakita kagad. Or later, next time, ganun po. Kasi, tuwan-tuwa po yung cousin. No? Sino ba naman di matutuwa? May kidney kang bago. Diba? Binigay ng kaibigan mo na Kristiyano. Ang bait ni Lord. Alam niyo kung sabi niya? Amazing. Ang grasya ng Panginoon, amazing talaga. Kasi nagbabago siya. Alam niyo, meron po akong kopya dito, pero hindi ko na nagagamit actually. Hindi ko na nagagamit. Amen. The amazing God, or the amazing grace of God, saves. Ano pa? The amazing God of God heals. Nagpapagaling. Nakita niyo ba yung kanta natin? Nagpapagaling. Kanina pa lang, gumagaling na ako eh. Kanina pa lang napupuspos na ako. Kanina pa lang nabibless na ako.
Sana sa kanta pa lang na-bless na tayo. Hello! Ang galing ng ano nyo. Siyempre to God be the glory. Pero grabe yung music team. Kanina, binidyo ko kayo habang kayo nagpa-practice. Kinikilabutan na naman ako. Nagpa-practice kayo. Walang music lang, walang kanta. Sabi ko, grabe itong mga musician na to. Hindi sila kumakanta. Di ba, minsan sa ibang church, gano'n pa-elib. Pasikat, kanta-kanta, gano'n. Pero hindi sila, hindi. Hindi nga sila kumakanta, pero alam mo yun, pinapractice nila yung sabi sa Bible, play skillfully. Diba? So pinapractice nila, ina-apply nila si Jesus, ina-apply nila yung word. Hello? The amazing God heals. Nung napunta ako sa Israel, I was there 2018. Meron doon, nagkaroon kami ng healing session. Meron doon kasi gumaling. Meron isang babae, meron siyang brace. No, meron siyang parang belt, special belt. No? Pilipina po siya. Special belt. Pagka tinanggal mo yung belt niya, pag wala siyang belt, or parang brace, something like that, mahuhulog siya, matutumba siya, hindi siya makakatayo. Pinatanggal ko yung belt, pinalakad ko, nakalakad, pinatakbo ko, nakatakbo, gumaling siya sa presensya ng Panginoon. At ito nakakatuwa kasi yung kanyang, after, siyempre, picture, no? Lumapit sila, kasama niya, yung asawa niya pala Hudyo. Yung asawa niya pala Hudyo. Matangkad. Yung nangiti-ngiti sa akin, magkangiti-ngiti ito. Yung pala yung asawa niya kasi hindi naman niya naintindihan dahil Tagalog. Nakaupo sa likod. Nakikita niya yung asawa niya gumagaling. Yung pala, siya pala ibingi. Hindi siya nakakarinig. Gumaling siya. Gumaling siya. Sobrang tuwa niya, pati aso pinakilala sa akin. Literally, sabi ko sa aso, hi! Kasi pinakilala, oh, this is George. Yung mag-asawa nakalimutan ko ng pangalan, pero yung aso nila yung makakalimutan, si George. Hi, George! Gumanon talaga ako. Kasi gumaling siya. Sabi sa akin ng asawa, kailan ka ba babalik ng Israel? Hindi ko pa alam eh. Sabi niya, i-message mo ako, akong bahala sa ticket mo. Napaka-amazing talaga, di ba? Bago ako pumunta ng Canada, that was before lockdown, 2019. Punta ko ng Canada. Nag-apply kami ng visa. 6 kami nag-apply. Ako lang nakapasa. Praise God. Kasi alam ko may plano si Lord. Alam mo may visa ka, multiple visa. Pero wala akong ticket. Sabi ko, Lord, wala akong ticket. Invitation ako. I have all the reasons. Pero wala akong ticket. Kailangan ko magka-ticket. Hindi kami, ni Kuya Romy, hindi namin yung tipo na nanghihingi, nagsusulisit, something like that. Basta we just allow the Holy Spirit. So nangyari, na-invite ako sa Pagsanhan, Laguna. Meron doon naka-wheelchair. Alam niyo naka-wheelchair? Nakaganyan siya, nakangiwi. Ang tawag doon, paralitiko. Nakaganon siya. Naka-wheelchair siya. Pinatayo ko, nakatayo. Pinalakad ko, nakalakad. Pinatakbo ko, nakatakbo. Siyempre, si Lord naman talaga yun, no? Ang nangyari, nagpo-offering sila para sa ticket ko. Nakapunta ko ng Canada. Amen! That's the amazing grace of God. Protects. Heals. Ang dami pa pong nangyari. Kailangan ko na ba ikwento to? Sige. Third one, the amazing grace of God. Gusto ko ilagay nyo sa puso nyo. Protects. Sabi doon sa Psalms 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kaya ako nabago kasi dati akong bakla, binago ako ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Amazing grace talaga. Ang hirap pong baguhin ng bakla. Nakita ba yung picture ko? Hindi, may picture ako dyan eh.
Yung maganda, sumasali ako ng beauty contest. Naka Joshua daw. Ayun. Inaayos pa niya siguro. Sumasali ako ng beauty contest. Nananalo naman ako kahit paano. Miss Barangay, Darling of the Crowd, Ugly, yes. Title holders po ako niyan. No? May question and answer sa akin, sabing ganyan. If you be given a chance to live again after you die, what would you like to be and why? Pag daw ako namatay at nabuhay muli, anong gusto ko maging? Sabi ko, gusto ko maging bakla pa rin. Sagot ko, gusto ko maging bakla pa rin. Kahit na ano, basta bakla. Kahit na ano, basta bakla. Gusto ko malaman kung paano lumipad ang ibong bakla. Gusto ko malaman kung paano tumuklaw. Na-imagine nyo ba? Tumuklaw ang ahas na bakla. Ang lamok na bakla, paano sumipsip ng dugo, baka naka-istro pa. Hello? Gusto ko malaman kung kumahol ang kabayong bakla, asong bakla, at manakot ang multong bakla. Hello? Nawala na tayo sa topic, no? The amazing grace of God protects. Kasi, nung ako'y naborn again, 1988, I was saved. No? After ilang years lang, 2 years lang yata. 1991, when I was about 21 years old, sabi ko, Lord, iaalay ko yung buhay ko sa'yo. Bahala na. Basta, mahal na mahal kita. Alam niyo, uhaw na uhaw ako sa salita ng Panginoon. Kahit lahat, inatinan ko na ladies ministries. Lahat, inatinan ko prayer meeting. Kasi nga, alam niyo yun, gusto kong uhaw na uhaw ako, gutom na gutom ako sa salita ng Panginoon. Kaya nangyari, nag-mission ako. May mga kabataan kasi, may mga bata. Pero I try ko mag-English. I went to Mindanao for a mission. So happy na naligaw ako. To cut the story short, kaya mag-ingat kayo sa mga tricycle. Kasi sinakay ako sa tricycle, naligaw ako. Yung tricycle, na yun pala, dadalhin ako sa mga cousins. Pagdating doon, pinagukay kami ng libingan namin. Pinagukay kami. Gabi pa lang pala, one day or something, naguhukay na pala sila doon. Malalim na siya. Tapos, yung isang babae, kasi 11 kami lahat. Okay lang ba ikwento yun? Isang babae, kinuha, ni-rape sa harapan namin. Pinatay sa harapan namin. Ang dami po nila, marami pong cousins yun. Mga 30 to 50 cousins, ni-rape siya. Pasensya na sa salita, pero pinaboy siya talaga. Sa harapan namin. Iyak ako ng iyak. Alam niyo, sabi kong ganyan, Lord, napakabata ko pa. Napakabata ko pa para mamatay sa ganitong edad at sa ganitong paraan. Hindi ko alam kung paano mamatay. Makaibig ko ng buhay. Hindi ko alam, di ba? Yung katabi ko naihina eh. Baka nga hindi lang ihi yun eh. Tapos, pinatay siya. Nakikita ko talaga yung dugo. Tapos sabing ganon. Tapusin nyo na yung mga yan. 3 yung naiwan na cousins. Yung isa nakaganito. Gusto ko makita nyo yung itsura niya eh. Nakaganito po siya. Kasi yung isang babae, akala niya siguro siya yung susunod na re-rapin. Ang ginawa niya, hinikilabutan ako. Kumanta siya. Sabi ng kanta, Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build a throne. And as we worship, build. Di ba maganda yung boses ko?
Hindi naman kami nagtanungan doon. Kung leader ka ba? Hindi po. Nag-worship kami sa Panginoon. At habang kami nag-worship, sabi ng isang kasin, humahagulgul siya. Sabi niya, grabe yung Panginoon na sinasamba niyo. Sige, tumakas na kayo. Pinatakas kami. Hindi po yan na dyaryo, hindi po yan na news or something. Kapag may nakikita po akong ganyan, amoy pa lang, damit pa lang, natatakot na ako. Nagkaroon po ako ng trauma. Hindi ko yan kinikwento sa mga tao, kaya nga sabi ko kahit pag live sana wag, ganun. Pero okay lang. Hindi na ako natatakot ngayon, patay kung patay. Kaya sa Africa, nagpupunta ko sa mga Muslim, pwede siguro ipakita yon mga picture namin. No. Pinupuntahan ko po yan, yung mga sa ibang bansa. Kaya nga sabi ko, a few months ago, galing ako sa Basilan, galing ako dyan. Yung latest po, no, na nangyayari, meron po isang pastor na nakuha na naman, hindi na siya nakabalik. Kaya kailangan namin ng prayer nyo. Kailangan nila ng prayer natin. Or namin. Pag ako'y umalis na naman, di ko alam. Depende po sa Holy Spirit. Ayan po sa Africa. Pinasok ko yung mga cousins. 5 ang tumanggap kay Lord. Sabi sa Bible, kahit isa lang tumanggap, nagbubunyi ang anghel sa langit. Mga anghel sa langit. Kahit isang Muslim lang, kahit isang bakla lang ang mandala mo sa Panginoon, the amazing grace of God flows in the air. Sige pa po, okay lang, pakita nyo na po ibang picture. Kasi ibang picture po dyan sa ibang bansa. Oo po, sa pinakahuli daw. Yan po yung sa Israel, kasama ko si Edo Manzano. Si Edo Manzano, pinag-pray ko dyan eh. Sabi ko, Edo, pagpatuloy mo yung, sorry po na nakikwento ko, no? Pagpatuloy mo yung politika mo, sabi ko, nakikita ko. Tapos, pinag-pray ko siya. No? Yeah. Ay, sorry po, makibalik po yung sa Israel. Ito po yung lalaking na ito po yun. Yung lalaking na heel, yung bingi, yan po yung babae naka-brace. To God be the glory. Tapos sabi niya, hindi daw masyadong umaatin yung asawa niya. Ngayon, umaatin niya. Christian na talaga. Amen? The amazing grace of God protects. Last na po. Gusto ko malaman nyo, gusto nyo ilagay sa puso nyo. The amazing grace of God anoints. Sabi sa Bible, anointing breaks the yoke. Gusto mong masira, yung mga gawa ng kaaway sa pamilya mo, let the anointing of God flows in your life. At wala pang makapagbibigay niyan, kundi si Lord lang. Sabi doon nung sinabi ng Panginoon, di ba, sa ating verse po, no 1:14, di ba, sabi doon, na the Word became flesh. Hello? The Word became flesh, which is Jesus Christ. And He is full of grace and truth. Hello? Mga disciples, nag-worry sila, nagtataka sila. Kaya sa verse 40, sabi, let not your heart be troubled. Believe in me, sabi ni Jesus. Believe also in the Father. No? I will go to the Father and I will send the Holy Spirit. Ano ba ginagawa ng Holy Spirit? Nag-a-anoint po siya. Gusto mo ba na pag nag-share ka ng gospel, yung mga tao parang hindi mapakali, naliligtas sila? Kasi alam niyo ba, sa totoo lang, sa mga cousins doon sa Mindanao, hindi sila nasishare ng Bible talaga. Bawal yun sa kanila. Gagawang kanila ng masama. Doon. Bawal po doon. Yung Holy Spirit mismo. Napapanaginipan nila si Lord. Meron doon, no?
Di ba, yung isang pastor natin na napunta sa isang lugar doon, hindi na siya nakabalik. Meron po doon, cousin po siya, tapos isang Kristiyano. Yung cousin po, binabaril niya yung isang Kristiyano. Hindi tinatamaan. Ngayon, nag-meet sila ulit kasi na-born again siya. Na-born again yung cousin. Sabi ng Kristiyano, sabi sa kanya ng Holy Spirit, nung time na yon, huwag ka tumakbo, maglakad ka lang. So habang naglalakad siya, hindi niya alam, binabaril pala siya ng cousin. Hindi siya tinatamaan, na-born again siya. Nakita niya yung grace ng Panginoon. Ang dami na po doon ngayon. Puro sa panaginip sila. Alam niyo, sa panaginip po sila kinakausap ng Diyos.